BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita, alas 4, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alas 4 na sa pagtatapos ng araw. Narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolitz Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Magandang hapon. Sa pangalan ni Tolitz Laurenio, ako po ang inyong magiging tagapagbalita sa oras na ito. Ako po si Joey Falcon. Sa ulo ng ating mga balita, LPA sa Pacific Ocean naging bagyo na. Gun exemption certification binuksan na po ng COMELEC. 216 election kasing crucial daw ng 1986 snap election ayon sa Pangulo. Duterte inaming pumatay siya ng 3 kidnappers, naghulog pa ng isa mula sa helicopter. Digong hindi pa presidential candidate ayon na sa COMELEC. Pakiusap ni Duterte sa kanyang kabadisa fraternity, nabigo. Samantala, kahit Pontling may karapatang mamuno ng bansa, ayon po naman kay Senator Grace po. Rizalito David idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. House panel hiling pa rin sa Supreme Court na i-lift ang temporary restraining order sa no bayo, no boto. 6 na security officers pinakakasuhan na sa tanim balay scam sa NAIA. Philippine National Police Chief pinasusuri ang status ng ilang pulis na sangkot sa Maguindanao Massacre. Kauna-unang dengue vaccine sa buong mundo na aprobahan na. Unemployment rate bahagyang bumaba ayon sa survey. Gobyerno dapat mag-isip ng bagong paraan upang masolusyonan daw ang matinding traffic sa Metro Manila. David Singson iniatras ang Certificate of Candidacy. Tatakbo na lamang daw siyang konsehal. Dating Mayor Alfredo Lim nagpaliwanag sa isyung ng graft na ikinaso sa kanya. 123 milyong pisong halaga ng sabon na kumpiska ng NCRPO. Iniimbestigahan pa rin. Pumatay sa ina ng artistang si Cherify Picache, guilty. 3 bayan sa Aklan nasa state of calamity dahil sa red tide. Balita. At ngayon sa ulo ng mga balita,
Inihayag ng Japan Meteorological Agency o JMA na naging ganap na bagyo na ang sama ng panahon na nasa silangang bahagi ng Pilipinas. Bagamat para sa Pag-asa, isa na rin itong low pressure area. Patuloy naman ang kanilang pagbabantay para sa inasang pagpasok bukas sa Philippine Area of Responsibility at posibilidad na paglakas nito. Sa kasalukuyan ay nakakaapekto na umano sa Eastern Mindanao ang extension ng LPA. Kaya naman asahan ang mga biglang pagulan at makulimlim na panahon sa silangang bahagi ng Mindanao. Kung ganap na papasok sa Pilipinas bilang bagyo, tatawagin to bilang Depression Nonoy. Akala ko noy-noy. May 14 na sama ng panahon sa taong 2015. Inaasahan namang higit itong makakapekto sa Bicol at Visayas area. Samantala, tatanggap na mula ngayon ang Commission on Elections ng mga applications para sa election gunman exemption. Ayon kay COMELEC spokesman na James Jimenez, kabilang sa mga pinapayagang kumuha ng Certificate of Authority ay ang Pangulo ng Bansa, pangalawang Pangulo, mga senador at mga miyembro ng Kamara na hindi tatakbo sa halalan. Ipatutupad na ng poll body ang pagbabawal sa pagbibitbit ng mga baril simula Enero 10 hanggang Hunyo 8, 2016. Maliwanag ni Jimenez, kahit lisensyadong baril ay bawal pa rin ang pagbibitbit nito kung walang permiso ang may dala nito. Ang naturang sertifikasyon ay maaari lamang makuha mula sa Committee on the Ban of Firearms and Security Personnel o CBPSP ng poll body. Sa iba pang balita, nilalantulad naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang national at local elections sa 2016 sa 1986 snap elections. Sinabi ng Pangulo na parehong krusyal ang dalawang halalan para sa kinabukasan o hinaharap ng bansa. Ayon sa Pangulong Aquino, noong 1986 pangunahing hamon sa mga botante ang pagpapanumbalik ng demokrasya, habang sa 2016 maaaring katanungan kung papayagan bang pansamantala lamang ang nararanasang reforma sa 6 na taon o papayagang babalik ang luma at dating sistema bago ang kanyang administrasyon. Hamon din daw ang nasabing never again sa transactional politics, korupsyon at kasakiman upang ipakita sa mundo na tayo ngayon ay mature na, mas nakapokus at mas determinadong ipagpatuloy ang mga nasimulang pagbabago sa lipunan. Oras po natin alas 4:10 ng hapon. Tahasan namang inamin kahapon ni Davao City Mayor Rodrigo Digong Duterte na 3 kidnappers ang napatay niya sa kanyang siyudad at hindi tinanggi ang akusasyon na paglabag sa karapatang pantao. Bukod sa 3 kidnappers na pinatay, inamin rin ni Duterte na may inilaglag siyang drug dealer sa isang helicopter. Wala naman umanong nakatingin ng ilaglag na nasabing drug dealer. Ayon kay Duterte, hindi may tuturing na krimen ang pagpatay sa mga kidnappers. Sinabi pa ni Duterte na galit siya sa droga, human trafficking, rape at papayagan niya mga pulis na pumatay ng mga kriminal. Criminality has to stop, ani Duterte. Sinabi rin ni Duterte na ipaprioridad ang pagpuksa sa criminality at graft and corruption sa unang 100 araw niya sa Malacanang sakaling siya ang mahalal na presidente ng bansa. Nagbabala rin si Duterte sa mga pasaway na pulis. Nauunahin naman niya mga ito kung hindi titigil lamang ito sa paggawa ng masama. Ipinagmalaki rin ni Duterte ng epektibong crime prevention sa Davao ay maaari ring gawin sa buong bansa. Balita. Hindi pa raw maituturing ng Commission on Election o COMELEC na opisyal ng kandidato si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kabila ng paghahain nito ng kanyang Certificate of Candidacy kamakalawa.
Nauna nang naghain ng kanyang COC si Duterte noong Nobyembre 27 sa pamamagitan ng kanyang representante na si Atty. Salvador Madyaldea. Ayon kay COMELEC Chair Andres Bautista, napag-uusapan pa sa Anbank meeting ang kaso ni Duterte lalo na't may nakasampa pa rin kaso laban naman sa substitution ni Duterte kay Martin Dino. Nagsampa ng petisyon noong Nobyembre 27 ang broadcaster na si Ruben Castor para deklarang null and void ang COC ni Dino Ani Bautista. Kaganitong inirapol at nabunot ng First Division na didinig sa kaso. Kailangan na niyang maging maayos at masusi ang pagdinig upang maging patas sa lahat. Pero hanggat hindi pa natatapos ang pagdinig sa kaso at natanggap ng COMELEC ang substitution, anya hindi pa rin may tuturing na opisyal ang kandidatura ni Duterte. Oras natin alas 4:13. Samantala, panukalang batas sa pagbebenta ng paputok pinamamadali sa Kamara. May ulat ang ating RJ Patrol. Balita alas 4. RJ Patrol! Narito si RJ Patrol, numero 3, Felix Tambungko. Felix? Namamabati ng isang kongresista ang pagpasa ng padawalang batas na gihigpit sa pagbebenta o paggamit ng paputok. Sa ilalim ng House Bill No. 4434 na inihain ni Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian, ilimitahan na sa 5,000 piso ang pagbili ng paputok. Hindi lamang kabilang yung may mga permit galing sa PNP, FEO. Isinasad rin sa panukala na bawal bentahan ng mga batang may edad 18 taong gulang pababa at sa ilalim sila sa supervision ng magulang sakalit sila ay magpapaputok. Pagmumultahin naman ng 100,000 hanggang 500,000 piso o pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon ang mga nagbebenta na walang permit. Habang 10,000 multa naman ang ipapataw sa mga papatunayan nagbenta ng paputok sa mga minor de edad. Permanent alisan ng lisensya ang sino mang lalabag sa pamantayan ng panukala. Ito, si Felix Tambungko nag-uulat para sa DZRJ 810 at Trimedia ang impila ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Felix Tambungko. RJ Patrol! Balita. Oras natin alas 4:15. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maaksidente ako? Buti na lang, ang tuna namin nag-SSS Alcansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwanang kontribusyon. Ipon kong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alcansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. Pasko, Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Alas 4 na sa pagtatapos ng araw. Narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolitz Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita. Ako pa rin si Joey Falcon. Sa pangalan po ni Tolitz Laurenio.
busted na puraw sa kanilang kabrad. Sa Lex Tallones, na si OFW Family Party List Representative Roy Señeres, ang mga backer ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nagpahaging na mag-withdraw para sa kanilang utol sa fraternity. Lalo pat nanindigan si Señeres na tuloy-tuloy ang pagtakbo nito sa pagka-presidente sa taong 2016. Itinanggi din ni Señeres ang ulat na kasama sina Supreme Court Justice Jose C. Mendoza at Bienvenido Reyes ang nagpahaging sa kanya na umatras para kay Duterte na kanilang friendly brother. Ayon pa kay Señeres, in fairness kina Justice Reyes at Mendoza, hindi sila nagsalita sa meeting namin ni Attorney Vitaliano Aguirre. Si Attorney Aguirre anya ang nagpahaging para sa utol namin na si Rudy. Ayon sa mambabatas, sinabi ang mano ni Aguirre na magandang ipinakikita ang rating ni Duterte, kaya sinabi ng abogado na kung pwede ay magbigay daan ito sa kanilang utol. Sinabi raw ni Señeres na baka daw pwede siyang magbigay daan sa kanilang utol kung maganda ang rating niya. Isa sa mga sinasabing oposisyon kapag hindi umubra ang substitution ni Duterte ay Martindinho ay ang paghalili ng alkalde kay Señeres na kabrad ito. Bukas na Disyembre 11 ang huling araw para substitute ang mga kandidatong nauna nang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC noong October 12 hanggang October 16. Samantala, giniit ng kampo ni Senador Grace Poe na may karapatan siyang tumakbo sa pagkapangulo sa kabila ng kanyang pagiging foundling. Sinabi ni Poe na pantay-pantay lamang ang bawat tao at lahat ay may karapatan na kailangang galangin ang bawat isa. Ayon pa kay Poe, lahat ng tao manoy sinilang na may karapatan sa mundong ito, mahirap man o mayaman. Kaya dapat ay kasali ang lahat at walang maiiwan sa buhay. Kasama dito ang karapatang pumili ng kanyang leader. Tinukoy ni Poe ang Universal Declaration of Human Rights kung saan nakasaad na mayroong karapatan ang isang foundling na maging kandidato. Si Grace Poe ay natagpuan sa Haro Cathedral sa Iloilo at kalaunan ay inampon ng namayapang si Fernando Poe Jr. at ang kanyang may bahay na si Susan Roses. Oras natin alas 4:20. Sa kabilang dako ay dineklarang nuisance candidate ng Commission on Elections si Presidential Aspirant Rizalido David. Si David ang naghain ng disqualification case laban kay Senador Grace Poe sa Senate Electoral Tribunal. Nang madiskwalifika ni David si Poe bilang senador dahil sa questionable citizenship, sa desisyon na nilabas ng SETA ay pinaburan nila si Poe, kaya naman iniakyat ni David ang reklamo sa Korte Suprema. Tumakbong senador si David noong 2013, ngunit ito ay natalo. Nakisama na rin si COMELEC and House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na ipanawagan sa Korte Suprema na ilip ang Temporary Restraining Order o TRO sa No Bayo, No Boto policy. Ayon kay Committee Chairman Freddy Del Castro, dapat bayan ang hindi makabotong mahigit 3 milyong botante na hindi nakapagpapabiometrics kaysa naman madamay ang lahat, maging ang mga aktibong botante. Natuwiran ng kongresista, ang karapatang bumoto ay may kaakibat na obligasyon, magparehistro at magpa-biometrics. Hindi na umano kasalanan ng COMELEC kung hindi tumupad sa kanilang obligasyon ng milyong-milyong botante. Samantalang mahabang panahon naman ang inilaan para sa proseso ng biometrics. Maliwanag ni Castro, ang postponement o pagbabago ng petsa ng eleksyon ay mangangailangan ng pag-amyenda sa batas, lalo't malinaw sa konstitusyon kung kailan dapat idinadaos ang presidential election sa ating bansa. Oras natin alas 4:22. Sa iba pang balita,
mahaharap sa patong-patong na kasong robbery extortion ang 6 na security personnel sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa issue ng Tanimbalay scam o scheme. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI, Head Virgilio Mendez, 2 sa mga ito ay mula sa Office for Transportation Security o OTS, habang ang 4 naman ay nanggaling sa Philippine National Police Aviation Security Group o PNP AFSE Group. Naniniwala ang NBI na maaari pang madagdagan ang mga kakasuhan kung may mga bagong maghahain ng reklamo. Dahil dito nasa kamay na ng DOJ kung kailan mahihain sa korte ang nabanggit na mga kaso. Kumpara naman ang tanggapan ni Manila International Airport Authority General Manager Jose Angel Honrado hinggil sa nasabing development. Ipinagutos naman ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez ang pagsusuri sa status ng ilang mga pulis na sinasabing sangkot sa malagim na trahedya ng Maguindanao Massacre. Una na dito ay pinagutos ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagsibak sa serbisyo ng 21 mga pulis na sangkot sa karumaldumal na insidente. Ayon kay Marquez, nasusurin din nila ang status ng ilan sa mga nasasangkot na pulis kung pwede pa silang makabalik sa serbisyo dahil ang iba sa mga ito ay under restriction lamang. Mahayag ni Chief PNP na karaniwan anya kapag may kinakaharap na kasong administratibo, immediate executory ito. Pero kung hindi naman anya na-issuean ng administrative relief order ang pulis, ay maritong makabalik sa pwesto. Naniniwala naman si Marquez na ang kasong ito laban sa ilang mga pulis ay magsisilbing leksyon upang iwasang masangkot sa mga iligal na aktibidad. Nasa 62 pulis na ang sinampahan ng kaso at inimbestigahan ng NAPOLCOM. 21 sinibak sa serbisyo, 11 sinuspendi at 21 ang pinawalang sala. Balita! Sa iba pang balita, naaprubahan na ang kauna-unahang bakuna laban sa dengue sa buong mundo na siyang magbibigay pag-asa sa pagsugpo sa nasabing sakit. Sinasabing mahigit sa 100 mga taong namamatay bawat taon at pagpigil sa milyong tao sa buong mundo na maaaring magkaroon ito. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang dengue ang siyang pinakamabilis na sakit na nakukuha sa kagat ng lamok kung saan 4 milyong tao ang nagkakaroon nito bawat taon. Ang Dangbaxia vaccine ay dinevelop ng isang French pharmaceutical giant na Sanofi kung saan una nang naprobahan sa Mexico para sa sakit na dengue. Kasabay nito ay nanghingi na rin ng regulatory approval ang nasabing kumpanya ng bakuna sa 20 ibang bansa pa sa Asia at Latin America. Tinataya ng Mexican health authorities na mapipigilan ng Dangbaxia vaccine ang pagkakahospital ng may 8,000 katao at 104 na kamatayan sa buong mundo. Balita! Oras natin alas 4:26. Bahagya raw bumaba ang unemployment rate ng Pilipinas kung maihambing sa data noong 2014. Patay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa dating 18.7% noong Oktubre ng nakaraang taon, nasa 17.7% na lang ito. Bagamat aminado ang ahensya na mataas pa rin ang naturang bilang, magandang balita pa rin ito. At may tuturing na tagumpay ng pamahalaan. Maliban dito, maglalabas din to ng hiwalay na ulat ang PSA ukol sa kabuang unemployment record para sa pagtatapos ng taong 2015.
4:27. Naniniwala si PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na kailangan na talagang mag-isip ng pamahalaan ng ibang paraan para masolusyonan ang problema sa trapiko. Aminado ang leader ng PNP na matindi na talaga ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Paliwanag ni Marquez na halos na ipalabas na nila lahat ang personnel ng PNP Highway Patrol Group o HPG para magmando ng trapiko, lalo na sa kahabaan ng EDSA. Anya, nasa 120 HPG personnel na sa kada ship ang kanilang itinatalaga kung saan nakatutok ang mga ito sa 6 na choke points. Habang ang ibang HPG personnel na mula sa iba't ibang probinsya na dinedeploy noong panahon ng APEC Summit at ginamit ito sa Caloocan, Maynila ay pinabalik na sa kanilang probinsya. Alas 4:26. Formal nang umatras sa pagtakbo bilang vice-gobernador sa darating na halalan si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Nagtungo sa Commission on Election o COMELEC Provincial Office si Singson para isumite ang kanyang certificate or withdrawal sa tinatakbuhang posisyon sa probinsya. Ang nakababatang kapatid ni Singson na si Board Member Jerry Singson, ang tatay yung Vice Governor kapalit ni Chavez. Ayon sa dating gobernador, tatakbo na lamang siyang municipal councilor sa bayan ng Narbacan, Ilocos Sur. Kung maalala, bumili ng bahay at lupa si Narbacan si Singson at nagpatala bilang botante sa lugar. Magpapahinga naman daw muna sa politika si 1st Congressional District Representative Ronaldo Singson. Balita! Balita! Alas 4:29. Walang basihan at itinuturing na kampo ni dating Manila Mayor Alfredo Lim na bunga lamang ng maduming politika ang pagsasabit sa kanyang pangalan sa kasong katiwalian na isinampas tanggapan ng ombudsman. Sinabi ni Atty. Renato de la Cruz, abogado ni Lim, nang panahong sinasabing kumita ng mahigit 200 milyong piso ang Tokugawa mula 2013 hanggang ngayon ay hindi naman kinolekta ng administrasyon ni Lim, kundi ng kasalukuyang administrasyon ni Mayor Joseph Estrada, Vice na Isko Moreno at City Council. Nabatid na nag-operate lamang ang Tokugawa noong Hunyo 2013 sa Binondo area at nagpalit na ng pamunuan dahil Hulyo 1, 2013 ay nakaupo na si Estrada. Ang City Council of Manila pinamumunuan ni Isko Moreno bilang presiding officer na nagpasimula sa kontrata. Inaktiba ito ng Mayo 3, 2011 sa Resolution number 107 na nag-aatas kay Lim na pumasok sa kontrata upang ayusin at gawing moderno ang parking system sa pamamagitan ng paglalagay ng parking meters sa Chinatown, Binondo at Divisoria. Subalit ng maupo si Estrada at Isko Moreno, sila nang nag-operate dito at pinalawak pa ang sakop ng nasabing proyekto. Sa ating police report, umabot sa 120 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng National Capital Region Police o NCRPO sa ilalim ng Oplan Lambat-Sibat na ikinampanya laban sa pinagbabawal na droga at kriminalidad sa Metro Manila. Paulat ng NCRPO General Jose Pagdilao, umabot sa 97 drug personalities ang naaresto ng mga operatiba ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group sa Metro Manila at nakasamsan ng may mahigit 25 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 123 million pesos at 3 sasakyan na may kargang mga drug paraphernalia.
Habang buhay na makukulong naman ang akusado sa pagpatay kay Sinalda Sison, ina ng aktres ng artistang si Cherry Paipicache. Matay sa hatol ng Quezon City Regional Trial Court, napatunayan ang pagkakasalan ni Michael Porres para sa mga kasong robbery with homicide na nangyari noong Setyembre 2014. Matatandaan kusang nagpasok ng guilty plea ang akusado na umbasahan ito ng sakdal. Ito rin ang nagpabilis sa proseso ng kaso kaya agad nailabas ang ruling ng QCRTC. Maliban sa pag-amin, natagpuan din sa crime scene ang ilang personal na gamit ng salarin na nagpalakas pa sa kinakaharap nitong demanda. Sa pangwakas na balita, nagdeklara ng state of calamity sa bayan ng Bataan, New Washington at Altaba sa lalawigan ng Aklan dahil sa epekto ng red tide. Isinailalim sa state of calamity ang tatlong bayan sa isinasagawang regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Ito ay kasunod na naging findings ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nagtatas pa rin ng level ng toxin sa isinasagawang water sampling dahilan kaya nanatiling nagbabanta ng red tide. Mahigit pa rin ay pinagbabawal ang pagbebenta ng transport at pagkain ng mga shellfish. Dahil dito, maraming mga mangingisda na ang kinabubuhay ay pagkuha at pagbebenta ng shellfish kagaya ng tahong at talabang labis na apektado. Kahit ang mga negosyante, establishmento sa isla ng Boracay ay nababahala dahil sa pagnipis ng supply ng seafoods dahil sa itinaas na red tide alert at naghigpit sa shellfish pan sa tatlong coastal area sa Aklan. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita. At yan po nagtatapos ang ating pagbabalita ngayong hapon. Sa pangalan ni Torres Laurenio, ako po ang inyong tagapagbalita. Joey Falcon nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon. Tri-Media Pro Incorporated. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng Tri-Media Broadcasting Corporation.